Ngayon, ibabalik ko sa Pangulo. O yun naman pala, ayaw bang ma-interview? Eh kung hindi yun yung tamang panahon para gustuhin ng Pangulo ng ambush interview, anak ng tinapa naman. Senator Marcoleta, galing nyo po, no? Galing nyo po. Galing nyo po. Galing nyo po. Nasa na po yung 2K na libre na kuryente. Nangako kayo sa taong bayan. Pagpababang 2,000 yung kuryente, libre. Tapos nagbigay kayo ng 10 bill na gusto nyong mangyari. Wala doon yung libreng kuryente. Ang galing nyo po. Ay, nako po. Gumagawa ng paraan. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Eh sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat? Eh malamang ho. Nung si PRRD din ang nakaupo, may protocol din. Naalala nyo po ba si Pierre Ranada? Di ba meron pang ang pagkakataon na hindi papasukin sa Malacanang si Pierre Ranada? Naalala nyo ho yun, mga bossing, ng Rappler? Ay, Diyos ko po, Lord. Sige pa. Ng mga reporters na may kinalaman dyan. Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Wala, kayong dalawa dyan, bobo. Sabi, si Marcoleta ang may paliwanag nun. Wala na po kaming wala nang pamalit dyan, wala nang mas mahusay dyan. Yan na yung pinakamatinik. O ibig sabihin, yan na lang. Si na lang. O yung dalawa, di ba? Yung dalawa, pwede naman. Yung dalawa, reporter eh. Sabi nila. Ano sila? Mamamahayag sila. Yung dalawa, hindi ba pwede yan, Marcoleta? Ibig sabihin, mahina din yan. No? Kung mahina para sa amin, yung si Eden, na paulit-ulit, hindi makaintindi ng isang tanong, isang sagot, ibig mo sabihin, yung dalawa na nakaharap mo na nandyan, mahina ang utak, mahina ang kokote, mahina ang ulo. Diba? Sabi ni Vancouver, Jemka, ban ang buong Rappler noon. Diba? Parang protocol, request basically. Una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Sorry. Matinik na yun, ha? Wala ang ibang gawin kundi magpaulit-ulit. Marcoleta, ang matinik, ang magaling, ang matalino, pag nagtanong yan at sinagot, pick up agad yun. Hindi, 3 beses eh. Ang matalino, ang magaling, ang matinik, marunong sumunod sa protocol. Hindi eh. Pasaway sa protocol. Diba? Hindi matinik ang tawag doon. Mahina ang pag-intindi. Mahina ang kukote. Tapos sasabihin nyo, wala na. Yun na yung pinakamatinik namin doon. Ibig sabihin, kayong magkakasama dyan, mahina ang kukote ninyo. Mahina ang ulo ninyo. Paano kayo sa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Katabi nyo, ayaw ba? Yung dalawa. Dahil ba pwede yan? O mahina din? Mahina din ang ulo, no? Kaya hindi uubra doon. Pakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training. Yun na nga eh. Pero mo taon na, no? Panigurado ako. Alam din yan yung mga protocol. Sa dating Pangulong Duterte, hindi naman po pwedeng wala din doon. Naaalala nyo nga si Pierre Ranada. Di ba? Taon na, hindi pa din natututo. Mahina nga ang ulo. Di ba? Dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Saka hindi ganun naman ang patakaran. Baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag... Hindi naman tatanggalin kayo eh. No, yung tao lang na mahirap umintindi kung ano yung protocol. Mahirap sumunod dun sa protocol o hindi nakakaintindi ng protocol. Yun lang yun, Marcoleta. Ganyan. Biglang dumali ho ng press freedom, mga kababayan. Lumalabag na daw sa press freedom ho, mga bossing.
sinasagot lahat ng tanong niyan. No, kahit nga po pang ano, pang kengkuya na lang po, eh. Kahit nagmumukhang kengkoy na lang po, eh. Oh, sinasagot pa din 'yan, eh. 'Di ba? May ganun ho Eh ba? kung Opo. minsan kasi may kinakailangang itanong talaga at hindi mo Opo. naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pag Kita niyo naman ho, naglalakad pa lang ang Pangulo, kinukulit na ho, mga bossing. Biruin mo, pupunta, tingnan niyo ho, anak ng tinapa. Ayan, ayan, nakita niyo ho kung saan inilagay yung mikropono? 'Di ba? Kung saan po magsasalita ang Pangulo, mga kababayan. Hindi makapag-intay, hindi hindi puwedeng antayin na dumating do'n sa mismong posisyon ng Pangulo. Kung pag-iisa-isahin na naman kayong puwedeng magtanong diyan. 'Di ho ba, mga bossing? Para din 'tong West Philippine Sea, Marcoleta, eh. 'Di po ba? There is no such as West Philippine Sea. Nakita, nahalata ng mamamayang Pilipino. Ayun, negatibo ang naging reaksyon sa kanya ng mamamayang Pilipino. Kumambyo! Hindi naman po yung West Philippine Sea ang ibig ko sabihin, yung pangalan po ng West Philippine Sea. Ay naku po. Attorney Rodante Marcoleta. Bow. Yung 2K po, wag niyong kalimutan, ha? Ilang araw na po nung pag-upo ninyo, 7 araw na yata. Mukhang tutuluyan yung kalimutan yung 2K na libre kuryente dahil hindi niyo sinama sa bill niyo yan. Meron kayong nabanggit about sa kuryente, pero ano lang yata yun, kumbaga gusto niyo lang tanggalin yung tax doon sa kuryente, pero hindi talaga nangangahulugan yung unang-una niya na na libre kapagka 2,000 pababa, libre. Tingnan niyo, tuloy mo pa nga. mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin Oho. at talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Oho. Hindi pa puwedeng makapaghintay. Bawal sa protocol natin 'yan. Alam mo naman presidente 'yan. 'Di ba? Hintayin mo na makatungtong doon sa mismong spot niya kapagka binigay na yung pagkakataon ninyo. 'Di ba? Hinahabol mo talaga yung Deadlines, opo. At siguro, isa sa May deadline pa kayo nalalaman diyan. At diyaan sa pag-uusapan na 'yan, hindi puwedeng magtanong kayo ng kung ano-ano. Dapat naka-focus doon sa kung ano yung, kalagayan diyaan sa sitwasyon na 'yan. kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaksyon mula sa taong ito. At Okay lang. Violatin natin yung protocol, no? Wag nating sundin yung protocol ng presidente kasi meron tayong deadline doon sa Net 25. Tama ba ako ng pagkakaintindi, Marcoleta? No, i-violate natin. Wala tayong pakialam diyan kung may protocol ang presidente. Wala tayong pakialam kung may guidelines silang inihanda. Meron tayong deadline. Yung deadline ang dapat masunod. Tama ba ako, Marcoleta? I-violate? Mali naman yata yun. Mali, Marcoleta. Kahit abogado ka. Mali. Mali. No, mali. deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Oho. Paano mo ipagbabawal yun? Oh. Ako personal ko lang. Meron pa din. May protocol pa din na dapat sundin. May guidelines pa din na dapat sundin. Kahit na ngayon. No? Kahit ngayon mo lang nakita. May guidelines pa din. Huwag niyong pamukha sa amin na dapat i-violate o pwedeng i-violate yung protocol, no? Kasi ngayon mo lang nakita yung Pangulo. Wag. Boss. Abogado ka. Siya yung pinakamagaling nating reporter. Yun na pala talaga, no? Yun na pala talaga yung pinakamagaling na reporter. Wala na. Mga bossing, mahina pala mga ulo ng mga nandiyan. Sino-sino ba yung mga reporter niyan? No? Uulitin ko, Marcoleta. Total, inulit mo na magaling na reporter.
Siya yung pinakamagaling ninyo. Para sa akin, sa paniniwala ko, ang pinakamagaling na reporter, kung may guidelines, merong protocol, meron dapat sundin doon sa venue, no? Kung magaling ako, susundin ko yan. Diba? Kung matalino ako, susundin ko yan. Kasi nilapat nila yan eh. Hinayaan nila tayong ma-interview natin sila. Naglapat sila ng guidelines. Sumunod tayo. Yun ang magaling, Marcoleta. Tsaka yung hindi pa ulit-ulit nga. Di ba? Pag paulit-ulit, tinanong mo na, itatanong mo ulit, itatanong mo ulit. Mahinang pumick up. Di ba? Mahinang umintindi. Mahina ang utak. Ganun yun. Uulitin ko ulit, Marcoleta, sabi mo magaling. Ang isang taong magaling, pag ako nagtanong, ipinaliwanag mo sa akin na maayos, pick up ko na yan. Yun ang magaling. Ibig sabihin pala, lahat ng nandiyan sa Net25, siguro kapag ka naglagay ng isa pa o ng iba pa, no? Siguro kung yung Eden Santos ang magtatanong 3 beses, dahil nga sinasabi, yun na yung pinakamagaling nila. Kung mapapalitan, 4 na beses, 5 beses. No, magtatanong. Mas matatagalan tayo. Okay lang naman daw yung pagtatanong ng paulit-ulit basta susunod sa protocol. Mahina. Ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali. Ano masasabi ko dyan? Ayan. Parang Problema nyo na yun, hindi marunong sumunod. Lumalabag sa alituntunin yung reporter nyo. Problema nyo yun. wala sa hulog yung ganun eh. Eto, sabi ni Maria Cecilia Chongson, kaya may protocol para sa kaayusan. Correct ho, no? Kung hindi yan susundin at ng mga matatalinong tao, hahayaan lang. Baka magkagulo, baka magka-stampede pa ho sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos Di po ba? Kaya nga may guideline. Pero pagkakaintindi ko sa explanation ni Marcoleta, baka may hinahabol na deadline. Ibig mo bang sabihin doon, i-violate yung protocol, boss? Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Yun na nga po. Di ba? Kapag Asa namimili? Paulit-ulit na nga yung reporter ninyo. Marcoleta, hindi ko alam kung mahina din ang utak mo. Sorry! No? May binayolate na protocol, may binayolate na guidelines yung reporter ninyo. Bakit hindi mo maintindihan yon? Mahina din ba utak mo? Sorry. Ang mga tao to. Ay. Uso ba sa inyo mahihina ang utak? Uso sa inyo ang mahihina ang ulo? Uulitin ko ulit May binayolate na protocol, hindi sumusunod sa protocol, hindi sumusunod sa guidelines, yung inyong reporter. Kaya gustong papalitan. Yun, no? Hindi yung kung saan mo padadalhin na baka nalalabag nyo na ang press freedom. Diyos ko po, Lord. Alisin ko na si Marcoleta. Ayoko na pong mas malalim pa ang masabi ko. Hindi, sige, tuloy na natin. Konti pa. pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong Pinadala nyo nga. Mahina naman ang kukote. Hindi nga makaintindi. Natural, yung pupuntahang venue niyan, yung dadaluhan niyan, oy, palitan nyo to, nakakasira sa amin ito. No, nakakasira sa kaayusan. Hindi porket pinadala nyo, yun na yun. discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yeah. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Paano kung hindi nga sumusunod? Paano kung hindi sumusunod, Marcoleta? Sige nga.
Baka ikaw, paulit-ulitin kitang tanungin ng tanungin. Kahit sinagot mo na ako, mabwisit ka sa akin. 'Di ba? Kapagka ako humarap sa iyo, eto magkakaharap tayo, kailangan pagkaharap kay Senador Marcoleta, may guidelines, isa-isa lang, huwag kayong sabay-sabay. Nakisabay ako, nakipag-ano ko, nanggulo ako dahil nga ang hilig kong makisabay ng tanong, hindi kayo mabubisit sa akin, hindi niyo ako paaalisin, baka palabasin niyo ako. 'Di ba? Bakit hindi nila maintindihan? O sama-sama silang mahihina ang ulo? Sabi ni Master Chief, nandiyan na din, konstitusyon nga nilalabag ng mga DDS, protocol lang. 'Di ba? Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Naniniwala ako talagang magaling si Ganon. Eden Santos Suarez. Oho. Kayo, bagsak sa amin yan. Bagsak sa boss, no? Senator, bagsak sa akin yan, no? Hindi yan ang pamantayan ko sa pagiging magaling. Pamantayan ko sa pagiging magaling, mahusay, marunong umintindi kung ano yung ginagawa niya. Marunong umintindi sa mga instruction at para yun yung sundin. Yun ang para sa akin is magaling. Anyway, yan ang preference ninyo. Yan yung pamantayan ninyo. Huwag kayong mag-expect sa amin na mataas din ang magiging, kumbaga, tingin namin sa inyo.